nasalahan. Sinampahan ng mga lalaking yan ang nakatigil na truck sa Maynila. Nilaslas nila ang trapal at pilit na may kinukuha. Ang isa nilang kasamahan nagsilbing lookout. Maya-maya, bumaba ang pahinante, saka sila nagpulasan. Ang buong detalye niyan, abangan maya-maya lang. Wala na yan? Kanina pa yan? Batang lalaki, natrap at muntik malunod sa loob ng culvert o lagusan ng tubig sa Puerto Princesa. Pag-rescue sa kanya, naging pahirapan. Notorious na magnanakaw sa Quezon, Timbog. Iba't ibang klase ng mga dekalibreng armas nakuha sa LGBT member na sospek. Senator Ping Lacson pumalag kay Senator Alan Peter Cayetano. Lacson naghahanda na raw ng mga testigo laban kay Cayetano. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba noong Hunyo habang ang kay VP Sara hindi gumalaw. Mga pambato ng Baguio City at Tarlac kinurunahan bilang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas 2026. Magandang hapon, Pilipinas! Natrap sa loob ng culvert o lagusan ng tubig ang isang batang lalaki sa Puerto Princesa. Ilang minuto rin ang itinagal bago siya nasagip. Napag-alaman namang ginagawa na palang paliguan at palaruan ng mga bata ang naturang culvert. Narito ang frontline report. Wala na yan? Kanina pa yan? Tarantang may sinisipat ang mga kalalakihan na yan sa loob ng isang culvert o lagusan ng tubig sa barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Rescue na lang dapat! Ano na lang yan? Ang iba, napahukay pa sa lupa kung saan nakabaon ng culvert. Nang biglang, isang batang lalaki ang nailabas mula sa culvert. Patay na talaga! Tulong-tulong sa pag-CPR ang mga residente sa batang lalaki. Ambulansya! Ambulansya! Ilang minuto ring pinilit i-revive ang bata habang wala pang rescue. Maya-maya pa, nagkamalay na ito. Ayon sa kapitan ng barangay, madalas pagliguan at gawing palaruan ng mga bata ang naturang culvert. Yung culvert na yun, parating nililiguan ito ng mga kabataan ito pagka high tide. Pasok sa kabilang culvert, labas sa kabila. Ay, itong isa na ito, medyo malaki na katawan. Yun ang pagkasabi doon ng mga residente. Nabara sa loob. Hindi siya na lumabas sa kabila. Sa kabutihan palad, hindi naman natuluyan. Sa ospital lang po. Kwento ng isa sa mga tumulong at uploader ng video na si Jeric Maling. Pakahirapan daw sila sa pagsagip sa bata. Pinasok ko po yung butas na yun. Hindi po ako hindi ko po siya maabot dahil mahaba po yung yung butas at saka malalim na rin po yung dagat. Kapag malalim kasi yung dagat, naabot po yung daanan namin. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Hinarangan na rin daw ang culvert para wala nang makapasok o makalangoy sa loob nito. Panawagan naman ng barangay. Sa mga magulang, lalo na sa area na medyo delikado, sana yung mga magulang, pangalagaan naman nila yung mga anak nila. Napaka-risky po masyado yung lugar na yun. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Samantala, kalaboso ay isang miyembro ng LGBT matapos mag-akyat bahay sa Quezon. Ang biniktima ng notorious sa suspect, bahay ng isang retiradong general. Narito po ang Frontline Report. Iba't ibang dekalidad na baril na may kabuoang halaga na 800,000 pesos. Yan ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang LGBTQIA member na si alias Amanda. Siya ang itinuturing na suspect na nanloob sa bahay ng isang retired general. Base sa investigasyon, nasa ibang bansang biktima ng mangyari ang pagnanakaw. Natangay ang itinabi niyang pera, ilang alahas at iba't ibang armas. Sa backtracking na ginawa ng mga otoridad, napansin nila ang isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng biktima nang mangyari ang insidente.
And one of the instructions that I gave to our investigators ay i-monitor itong sasakyan na ito in case na pumasok ulit dito sa ating area of jurisdiction. Sakto namang natsyempohan ulit ang sasakyan na agad nilang sinundan. Dito na nila naaresto si Amanda. Napag-alaman namang notorious na magnanakaw ang suspect. Opo, hindi lang po dito sa lungsod, sa buong Calabarzon. So marami po siyang records of robbery na sa atin pong buong Calabarzon. So dito po sa aking harap meron po siyang 15 records of robbery. Nakakulong na ang suspect sa Lucena City Police at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Inalagaan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Yun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN. Puwelta dyan ni Senator Lacson, nagbibilang na siya ng kanyang mga informant at witness para magbigay ng impormasyon at ebidensya laban kay Cayetano. Sa pamamagitan niyan, madadala raw ang kapwa senador sa Payatas, Quezon City Jail kung saan umano nararapat si Cayetano. Dagdag pa ni Lacson, ipaglalaban niya ang kanyang integridad na inatake raw ni Cayetano. Una nang sinabi ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang SALN ay dahil sa mga lehitimong negosyo. Makikita rin daw ito sa kanyang income tax return. Bumaba ng 1 puntos ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo. Base po sa survey ng Social Weather Stations o SWS at Stratbase, bumaba sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino kay PBBM noong nakaraang buwan. Sa parehong survey, tumaas sa 45% ang nagsasabing may konti lang silang tiwala sa Pangulo habang 19% ang hindi makapagdesisyon. Samantala, nananatili sa 57% ang mga nagsasabing may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Pero tumaas ng 5 puntos sa 27% ang mga nagsasabing kaunti lang ang tiwala nila sa bise. Sinagawa ang survey noong June 20 to 29 sa 1,200 katao sa buong bansa. Ayon sa Stratbase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa administrasyon. Pagkakataon daw ang SONA ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko. Pinaplansya na ang seguridad para sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Batasang Pambansa sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Sa gitna yan ang inaasahang kilos protesta ng iba't ibang mga grupo. Sa ngayon, wala raw na itatalang posibleng banta sa mismong araw ng SONA ayon sa PNP. Yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA, more than 20,000. This includes our allied or yung augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Kung hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating yung reaction teams. Bukod sa Metro Manila, inaasahan din ang mga kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. Kabilang sa mga makikiisa riyan ang grupong bayan na ipoprotesta ang anilay matinding korupsyon at problema sa ekonomiya. Sa panahon ngayon na isolated ang Marcos, na halos sinusukan na siya ng taong bayan dahil sa matinding korupsyon at matinding problema sa ekonomiya, nakaasa siya sa Estados Unidos for not only military but political support. Sa sports, muli pong pinatunayan ni Jiu-Jitsu International Federation Champion Annie Ramirez kung bakit siya ang gold standard sa Asia pagdating sa Jiu-Jitsu. Yan po ay matapos siyang madepensa ng kanyang titulo sa 10th Jiu-Jitsu Championship sa Kazakhstan. Nakuha ng pinayang ginto sa under 57 division nang talunin niya si Sheren Setseg Enkmok ng Mongolia sa kanilang final match kahapon. Bukod sa gold, nag-uwi rin ang bansa ng silver at bronze sa kompetisyon.
Susunod, ambulansya sa intersection sa EDSA na salpok ng motorsiklo. Isa pang disgrasya, humarurot na SUV sumalpok sa concrete barrier sa XLEX. At pisong taas pasahe, maliit daw. Dapat daw 10 piso. Ngayong tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ang isang rider at angkas nito matapos sumalpok sa ambulansya sa EDSA. Ang ambulansya may sakay pang pasyente nang mangyari ang insidente. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV na ito sa intersection ng Quezon Avenue, makikita ang papatawid na ambulansya nang biglang sumalpok ang motorsiklo rito. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor habang tumilapon ang angkas ng rider. Napahinto naman ang ambulansya sa gilid. May pasyente itong sakay at papunta sa ng ospital. Ligtas sa mga sakay at may UP lang ang gilid ng sasakyan. Agad lumapit ang isang traffic enforcer sa dalawa. Tinulungan itong makatayo ang rider na natanggalan ng helmet. Nagsilapitan na rin ang ibang motorista para tumulong. Sa investigasyon, hindi umano nakita ng motor ang pagpara sa kanya ng enforcer para huminto. Bali ma'am, nang tumawid yung ambulansya, pa-yellow lane na siya. Pero meron na tayong MMD doon na tumara doon sa side na papunta ng EDSA. Pinara niya na yung mga sasakyan doon. Kaya lang hindi yata nakita ng driver ng motor, dumira-diretso dahil mabilis ang takbo. Pilay ang kaliwang binti ng rider. Minor injuries naman ang tinamo ng angkas nito. Kalauna, nagkaareglo ang dalawang panig. Nagkaroon na sila ng kasunduan na hindi na sila magsasampa ng demanda. Umayon naman yung driver ng ambulansya na sagutin ang ibang gastusin sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nasawi sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX ang isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala ang biktima na si John Vincent o JV Gallego na dati ring miyembro ng San Beda Red Lions. Sumalpok ang sinasakyan niyang SUV habang binabaybay ang kahabaan ng northbound lane ng NLEX sa May Kawayan, Bulacan kahapon. Isinugod sa ospital ang basketbolista at kanyang asawa na si Chloe Carrillo pero idineklarang dead on arrival si Gallego. Isa sa mga nagpaabot ng pakikiramay si Titan Ultra Star at dating Letran Night Guard, Fran Yu. Isang SUV naman ang sumalpok sa mga concrete barrier sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa pool sa dashcam video ang pagdidiretso ng sasakyan sa gilid ng expressway hanggang sa araruhin nito ang mga concrete barrier. Sa lakas ng impact, tumaob ang sasakyan at nabaklas ang ilang parte nito. Agad namang tumawag ng rescue ang driver ng may dashcam. Inaalam pa sa ngayon ang lagay ng sakay ng SUV. Kalaboso ang magkasabwat na mekaniko at labanderang sumasideline bilang tulak ng droga sa Dinalupihan, Bataan. Ayon sa mga pulis, ginagamit sa iligal na gawain ang talyer ng suspect na si alias Ian Mekaniko. Paliwanag niya, hindi kasi sapat ang kinikita niyang pera. Ganyan din ang dahilan ng kanyang kasabwat na si alias Lani. Naaresto sila nang may mag-report na concerned citizen. Nakuha sa kanila ang 14,000 pesos na halaga ng iligal na droga at ang marked money na ginamit sa buy-bust. Sa bayan naman ng Orion, arestado ang dalawang mag-partner in crime sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Isa sa kanila ang itinuturing na high-value individual. Sa iba namang balita, nagdaos ng kilos protesta ang United People's Initiative o UPI para makalampag sa investigasyon ng flood control scandal. At nasa linya ng telepono si Mobile Journal Bea de Guzman. Bea, ano ang sitwasyon dyan sa rally? Andre, punuan ay kanya-kanyang diskarte para maibsan ang maalinsangang panahon.
Yan ang sitwasyon ngayon dito sa inorganisang rally ng United People's Initiative o UPI sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa pangunguna yan ni retired at dating Chief of Staff General Romeo Poki. Bandang 3:30 ng formal na buksan ang programa ng pagkilos protesta. Pinangunahan ito ni retired Colonel Jonathan Galang. Meron silang video presentation kaugnay sa kontrobersyal na flood control project na sentro ng panawagan ng grupo ng pananagutan. Dismayado raw kasi sila sa anilay sa kulangan ng aksyon sa Administrasyong Marcos sa issue. Ayon sa mga organizer, sinadya nilang iwasang magkaroon ng kulay ang pagtitipon kaya wala silang inimbitahang mga political groups ngayong araw. Giit ng grupo, 4 ang prinsipyong kanilang sinusunod sa pagsasagawa ng rally, Felix. Ito ang non-violent, non-partisan, law-abiding at constitutional. Plano raw nilang magsagawa ng ganitong pagtitipon kada linggo hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Dahil nararapit na rin, Andre, yung SONA o State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, panawagin nila na matalakay ulit ng Pangulo ang pag-iimbestiga sa flood control. Isa rin sa ipinaglalaban dito ang pagkakakulong kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Nagpapatuloy pa ang programa sa ngayon at inaasahang magtatagal ito hanggang bandang 11:00 ng gabi. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat at mag-iingat ka dyan. Live mula sa Maynila, Mobile Journal, Bea de Guzman. Sa mga kapatid nating motorista, magpagas na po. Hanggang 12 pesos na taas presyo sa petrolyo ang nagbabadya sa Martes. Ayon sa pagtataya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos sa kada litro ng diesel. 3 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng itaas ng kada litro ng gasolina, habang 11 hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa gera ng Amerika at Iran. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng LTFRB ang posibilidad ng pamamahagi na panibagong fuel subsidy. Inirekomenda na rin ng ahensya sa Transportation Department ang pisong taas pasahe sa mga public utility vehicles. Kasunod ang inaasahang taas presyo sa petrolyo. Pero ayon sa isang grupo ng mga super, hindi yan sasapat. Hindi 1 piso yung ating inaasahan dahil yung ipinal natin 10 pesos, yung ipinal natin na dagdag pasahe. Kung piso ay maliit, lalo na doon sa laki ng ay kinataas muli ng presyo ng petrolyo. Malayo ito doon sa pangangailangan ng ating sektor. Samantala, bawal ng maningil ng lagpas sa 60 pesos sa mga app-based taxi sa kanilang booking o platform fee. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebue. Nagtakda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng price cap sa booking fee ng mga taxi. Sakop nito ang mga binubook gamit ng mobile app. Sa memorandum ng ahensya, 20% o hanggang 60 pesos lamang ang pinakamataas na maaaring singilin na booking fee o platform fee. Dapat na malinaw at hiwalay na nakasaad ang booking fee sa fare computation. Hindi rin maaaring maningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang kahalintulad ng singil na walang pahintulot ng ahensya. Kasunod ito ng samot-saring reklamo ukol sa magkakaibang booking fees na sinisingil ng ilang taxi operator na gumagamit ng online platforms. Si Melvin galing pang Mindanao at bumisita lang ng Maynila para magbakasyon. Kaya madalas siya gumamit ng ilang booking platform dahil hindi niya kabisado ang pasikot-sikot dito. Napakalaking halaga po yan, nakatulong sa amin na mga pasahero at nakakapag-budget kami kung saan kami pupunta. So magandang opportunity po yan na kami ay magkakaroon ng less or discount sa aming mga pasahe. Si Raymar naman, 5 taon nang hanap buhay ang pagiging driver. Aminado siyang hindi pare-pareho ang singil ng booking platform sa booking fee. Pabor siya sa paglalagay ng price cap, pero hiling niya, mas maganda sana kung mas mababa pa. Kung magiging 10% na lang magiging commission. Sa gasolina, sa Martes, tataas na naman daw ng 10 pesos. So, malaking masakit yan para sa aming mga driver. Kaya kung mababawasan to, malaking tulong, kahit na maliit lang. nagbabala naman ng LTFRB na maaring patawan ng multa, suspension at kanselasyon ng prangkisa ang mga mahuhuling lalabag na operator, platform provider o driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Binabalik ng LTFRB ang paniningil ng fixed pickup rate sa mga Transport Network Vehicle System o TNVS.
Papatakpo ng 24 hanggang 289 pesos ang pick-up rate depende sa uri ng sasakyan at layo ng distansya ng pasahero sa driver. Hindi nasakop ang pick-up fare sa labas ng 5-kilometer radius. Una itong ipinatupad noong December 2025 para maiwasan ang biglaang price surge sa gitna ng rush hour. Ayon sa LTFRB, layo nitong matugunan ang mga reklamo sa mas mahal na operating costs at biglaang dagdag singil. Ang mga driver na hindi susunod sa polisiya ay pwedeng patawan ng multa o kaya ay pagbawi ng prangkisa. Susunod, sa Pulsa Video, ang malawakang landslide sa China, 8 ang patay. At kilalanin ang mga kinoronahang reyna sa katatapos lang na binibining Pilipinas. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Lumiyab ang isang yate sa gitna ng dagat na sakop ng San Fernando, Romblon. Maitim at makapal na usok ang bumalot sa katubigan ng Barangay Mabini at Barangay Mabulo. Nangyari yan bandang 1:00 ng hapon kanina. Agad rumisponde ang Philippine Coast Guard. Nagsagawa sila ng rescue operation kung saan nasagip ang 4 na tripulante ng yate. At base sa report, galing Subic ang MY Jason at papunta sana ng Consolacion, Cebu nang bigla umanong lumiyab ang makina nito. Sa ngayon, kontrolado na ang sunog sa naturang yate at nakatakda ng alisin sa dagat. Sa ibang balita, naunsyame ang tangkang pagnanakaw ng bigas sa 3 jumper boys sa truck sa Tondo, Maynila. Ang isa sa kanila, bumagsak pa sa kalsada ng komprontahin ng pahinante ng truck. Nasa fronta ng balitang yan, si Dave Abuel. Bumuelo muna ang walang pang-itaas na lalaking yan bago sumampa sa likod ng truck sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagsampa, dahan-dahan niyang hiniwa ang trapal gamit ang patalim. Ang kanyang target, sako ng mga bigas. At nang sapat na ang laki ng butas, tila sumenyas ito sa isa niyang kasama bago isinilid ang patalim sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki para magsilbing tagasalo. At nang mahirapan ito sa paghugot, sumulpot ang isa pang lalaki para tumulong. Nang makitang hirap ang kanyang mga kasama na nakasampa sa truck, nag-abot ng patalim ang lalaking naiwang nakatayo sa kalsada. Umabot ng mahigit 1 minuto ang tila pakikipagbuno ng 2 lalaki sa mga sako ng bigas. Ilang saglit pa, dali-daling naglakad ang pahinante ng truck, bit-bit ang isang metal pipe at kinumpronta ang 3 lalaki. Nagsitakbuhan ng mga ito, ang isa sa kanila napadapa pa. Ayon sa Rahabago Tondo Police, agad silang nagsagawa ng operasyon nang makita ang viral na video. Hawak na ng mga otoridad ang 3 sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila kaninang 8:00 ng umaga. Iniakyat sa unang alarma ang sunog at agad ding naapula matapos ang halos kalahating oras. Aabot sa 15 bahay ang natupok kung saan nasa 25 pamilya ang naapektuhan. Isang fire volunteer ang nasugatan sa gitna ng pag-apula sa apon. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng napinsala. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng sunog. Patay ang 8 residente matapos ang malawakang landslide sa China. Nabalot ng alikabok ang paligid habang nagtatakbuhan ang mga residente. Sa kuha naman ng dashcam, kita ang biglang pagguho ng lupa sa mga gusaling nasa paanan ng bundok. Sa lawak ng pinsala, pumalo na sa 34 ang nawawala. Nagkasanahan ng search and rescue operation sa mga otoridad. Higit 1,000 residente naman ang inilikas. Base sa report, nagka-landslide sa lugar matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan. Sisimula ng ipamahagi bukas ang panibagong ayuda ng gobyerno sa gitna ng nakaambang big-time oil price hike. Pagtitiyak ng DSWD, walang makikialam na lokal na opisyal sa bigayan ng ayuda. Ang buong detalye sa Frontline Report na ito. Kasado na simula bukas, July 20, ang pamamahagi ng gobyerno ng dagdag ayuda sa ilang sektor sa bansa.
Sa ilalim ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa gitna ng mataas na presyo ng langis at pangunahing serbisyo at bilihin. Pero sino-sino ba ang makakatanggap ng ayuda? Para sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program, magsisimula ang payout simula bukas July 20. Isasabay ito sa Food Redemption Schedule. Ang mga nasa 4-piece naman, simula sa Martes, matatanggap ang ayuda, diretso na itong ikikredit sa Land Bank account. Ang pangalawang batch na kasama sa Uplift Program, ang mga mahihirap at malapit ng maging mahirap, base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Magsisimula ang manual payout at registration bukas July 20. Sa buong Hulyo, manual payout muna pero simula Agosto, magiging digital na ang bigayan. Ang panghuling grupo ay ang mga manggagawang 20,000 pesos pababa ang monthly salary credit sa Social Security System. Bukas, automatic na matatanggap ang ayuda sa SSS disbursement account. 2,000 piso ang ipapamahagi sa 7.5 million na benepisyaryo. Isang bigayan lang para sa Group 1, habang buwanan sa loob ng 6 na buwan para sa Group 2 at 3. Samantala, titiyakin daw ng DSWD na walang lokal na opisyal ang makikialam sa manual payout. Wala pong mga tarpaulin doon sa ating mga payout venues. Hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita. Pero maiintindihan daw nila kung may darating na mga opisyal bilang bahagi ng kanilang mga mandato. Maganda rin po na makita nila kung papaano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Hinimok ng mga nakiisa sa Angat Bayanihan Run sa Makati si Naga City Mayor Lenny Robredo na tumakbo. Pero sagot siya ng alkalde, sorry po, hindi ako nakatakbo kanina. So walang takbo. yan ang diretsang sagot ni Mayor Lenny sa 8,000 runners na nakiisa kanina. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Robredo ang lahat ng sumuporta sa fundraising event ng foundation. Inimbitahan din ng alkalde ang publiko na makiisa sa mga susunod na leg ng Angat Bayanihan Run sa Naga City, Iloilo at General Santos City. Si Robredo ang chairperson ng Angat Buhay. Una na niyang sinabi na hindi siya kakandidato para sa national post sa 2028 elections. Kinoronahan na ang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas na kakatawan sa bansa sa international pageants. Opening performance pa lang, pasabog na ang 35 na binibini sa kanilang mauve pink dresses paired with salakot. Atake naman sa bright yellow one-piece swimsuits ang mga kandidata. Pasiglaban din ang mga binibini sa kanilang dazzling evening gowns. At sa huli, hinirang na second runner-up si Tracy May Sunyo ng Bacolod City habang first runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Julie Bell Lacuna naman ng Tarlac ang kinoronahang Binibining Pilipinas Globe. At si Gwendolyn Melis Soriano ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong Binibining Pilipinas International. Ilan sa mga umupong judges si Senator Risa Ontiveros, Miss Universe 1969 Gloria Diaz at Miss International 2005 Precious Lara Kigaman. Susunod, truck, inararo ang gasolinahan at sinalpok ang lalaking bumibili lang sa convenience store. At Drama King Paolo Abilino itinanghal na Outstanding Asian Star sa Seoul, South Korea. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa video, pagsalpok ng truck sa gasolinahan sa Turkey. Isa ang patay. Kita po sa video, pangharurot ng truck
Nawasak nito ang 2 gasoline stand. Dumiretso pa ito sa convenience store ng gasolinahan kung saan tinumbok ang isang customer na idineklarang dead on the spot. 2 naman ang sugatan. Iniimbestigahan na ang insidente. Higit 4,000 kaso na ng HIV ang naitala sa unang 4 na buwan pa lang ng taon. Nangangamba ngayon ang ilang persons living with HIV matapos limitahan ang supply ng gamot para rito. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Bea de Guzman. Sa isang tusok, Pa-press na lang po ako. malalaman mo na ang iyong HIV status. Mag-wait na lang po kayo ng 10 to 20 minutes for the results po. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Base sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, mula sa 2 kaso noong 1984, halos 20,000 bagong kaso ang naitala noong 2025. At sa unang 3 buwan ngayong 2026, 4,633 na ang naidagdag. Sa loob ng 4 na dekada, halos 170,000 na ang kabuuang kumpirmadong kaso ng HIV sa bansa. Si Mac, 27 years old, 2019 nang madiagnose sa HIV. Wala raw siyang naramdamang sintomas bago magpa-test pero dahil may karelasyon, batid daw niya ang responsibilidad na malaman ang kanyang HIV status. Pagkakaroon ng HIV is something na sasabihin ng iba it's a mistake. But I can say it is something na unexpected. Hindi ka dapat tumigil sa part na nadapa ka lang. Dapat lagi kang bumangon. Ang kanyang nanay, minsan nang may diskriminasyon sa mga taong may HIV pero nang mangyari ito sa sariling anak, wala akong ginawa kundi umiyak at sakapin siya. Nag-ano rin ako sa Google kung ano talaga, kung anong magiging kondisyon. Ang akala ko, nung time na pag sinabing HIV, nakamamatay, nakahawa talagang totally mamamatay na. Hindi naman pala. bagamat wala pang lunas sa HIV, may antiretroviral therapy para makontrol ito. Dahil sa tuloy-tuloy na gamutan, mababa na ang viral load ni Mac at hindi na ito nagdulot ng komplikasyon. Pero maaaring mabago ito kapag natigil ang gamutan. Yung moment na nagkaroon ng news last time about sa shortage ng sa supply ng gamot is something na nakaka-anxious. And I hope na hindi naman kami biguin ng government when it comes to this. Kasama ang partner ni Mac na si Jenard, aktibo sila sa social media sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang PLHIV o persons living with HIV. Si Lawrence naman, 18 years old lang nang madiagnose sa HIV. So I got those signs na parang pabalik-balik na lagnat and nagkaroon ako ng swollen lymph nodes. Dahil in denial at hindi pa gaanong ramdam ang epekto sa katawan, hindi siya agad dumaan sa gamutan, bagay na ayaw niyang mangyari sa iba. Sa ngayon, 10 taon nang undetectable ang HIV sa katawan ni Lawrence. Malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya at hiling niya na magtuloy-tuloy ito. For someone who is living with HIV, having that kind of shortage is a panic. Kasi nga, that is our life-saving. Kamakailan, pansamantalang nilimitahan sa 2 linggong supply ang ARV medicines na ipinamimigay sa ilang treatment hubs. Kabilang ang Love Yourself dahil sa pagkaantala ng supply. Tumanggi sa panayam ang Department of Health. Pero sa pinakahuling update nito, sinabi ng ahensya na nakahanda na ang mahigit 455,000 bote ng ARV medicines para sa pamamahagi simula sa susunod na linggo. Bahagi ito ng inaasahang 1.2 milyong bote na una ng inanunsyo. Ayon sa Love Yourself, malayo na pero malayo pa ang pakikibaka kontra HIV. Kaya patuloy sila sa pakikipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak pa ang akses sa testing, gamutan at tamang impormasyon. Ito ay nasa Republic Act 11166 o yung Philippine HIV Law. Ang tanong, hanggang kailan ba to? Yan yung laging pinaglalaban natin sa Department of Health at sa iba pang mga katulong natin sa advokasiyang ito. If ang lahat ng people living with HIV sa Pilipinas ay umiinom ng gamot, hindi na nila ito mapapasa sa iba. Kung ang lahat ng taong at risk na magkaroon ng HIV ay may prevention options, hindi nila makukuhang HIV. So, yung linya ng HIV test na ginawa po natin ay nasa letter C, ibig sabihin controlled. Negative siya. So, mostly ang ginagawa namin dito is may
printed results. Bilang paggunita sa National HIV Prevention Month, hinihikayat ng mga advocacy group ang publiko to know your HIV status. Dahil ang maagang pagpapasuri ay hindi lang pag-aalaga sa sarili, kundi pagprotekta rin sa iba. Bea de Guzman, News 5. Tinapos ng Alas Pilipinas Men's ang kampanya nito sa unang leg ng 2026 Southeast Asian Volleyball Cup sa ikalimang pwesto. Na-sweep ng national team ang Myanmar sa kanilang laban sa Candon City Arena kahapon para makuha ang panalo sa torneo. Final score, 25-21, 28-26 at 25-22. Susunod na assignment ng Alas, ang second leg ng regional meet na gaganapin sa Jakarta International Velodrome mula July 22 hanggang July 26. Para sa ilan nating kapatid, ang sementeryo ay hindi lang himlayan ng mga namayapa. Ang pagitan ng mga puntod, nagsisilbi ring tirahan. Ang kwento, dokumentado sa aking report. Sementeryo ang nagsisilbing huling hantungan ng mga mahal nating namayapa na. Pero ang iba, kahit humihinga pa, libingan ng mga pumanaw ang ginawang tahanan. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan naninirahan ang 79 years old na si Nanay Helen. Mula pa po 1970, dito na po siya nakatira. At kung saan din po siya nakapwesto, dyan din po nakalibing ang kanyang asawa, anak, at 2 apo. Tara po, bisitahin natin si Nanay Helen. Tambak na basura, mga langaw na bubulong-bulong sa tenga mo. Mga nichong ang postura ay parang bundok na kailangan mong akyatin para lang makarating sa paroroonan. Yan ang daang tatahakin mo para marating ang bahay ni Nanay Helen na halos 6 na dekada nang naninirahan sa sementeryo. Nangangarap pa si Nanay Helen na makaalis dito sa sementeryo at makahanap ng ibang tirahan o okay na po kayo dito? Okay na lang ako dyan kaysa naman hingi ka ng tulong, wala rin. Bawal kang yung magbuhat. Nagsimulang tumira sa loob ng sementeryo si Nanay Helen nang makasal sa kanyang asawa na si Tatay Boy. Dinala niya ako rito kasi caretaker siya rito sa norte. Kaya hanggang dito na kami natira. Hanggang dito rin siya nawala ng hininga. Dito rin siya namatay. Kasi yung mga ganyang parang baybayin na ganyan, pwedeng tira noong araw. Kasama pa rin ni Nanay Helen ang kabiyak na si Tatay Boy. Yun nga lang, nakahimlay na ito sa loob ng nicho, kabilang ang ilang pang miyembro ng kanilang pamilya. Nung namatay ho yung anak ninyo, dito na ho nilibing sa Manila North Cemetery. Kasama niya na rin, kasama siya dyan sa pinaglagyan. Magkakatabi po, sino po, katabi po nung anak ninyo, yung asawa niyo si Tatay Boy? Tapos yung birang ko, nandyan na rin. Yung sa harapan ng lapid may pangalan na po. Sila lahat yun. Sino pa po yun nandun? Yung biyanan kong lalaki. Tapos yung isang apo ko. May apo pa po kayong din? Bali 2 apo na naman nakalagay dyan, 2. Swerte dahil may bahay na nasisilungan ang pamilya. Pero malas. Yan ang tawag kay Nanay Helen ng mga kapitbahay niya sa sementeryo. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Malas. Kaisipan na binitbit na rin ni Nanay Helen. Naniniwala po ba kayo sa swerte sa buhay? Oo, naniniwala ko sa sinasabing swerte sa buhay. Kaya lang, puro kamala. Walang swerte sa buhay na dumarating, puro paghihirap. Lalo na ngayon na medyo may edad na ako. Ang inaano ko na lang, yung makakain ko ng gamot na makakain ako. Makatulog man lang ako na sa ayos. Kasi hindi wala akong masasabing, iyo ko na. Mahirap magsalita na. Mahirap magsalita, sabi na swerte sa buhay. Wala naman marating na biyayang maganda sa buhay. Pero gusto niyo pa rin pong mamuhay sa mundong ito? Para sa mga apo ko, sa mga anak ko na yung gusto ko sa kanila kasi, naroon isang apo kong isa. Masipag siya mag-aral, gusto makatapos siya. Kontento ako sa buhay ko, sa tabi ko sa ito ko. Bakit ako lang yung mga apo ko, nakapagtapos sila pag-aaral, bakit sila. Kaya, baligaya na siguro ako wala.
Madilim, masikip, maalinsangan, pero sanay at kontento na sa parang kahon na tirahan si nanay. Saan ho kayo natutulog, Nay? Dito ho? O dito sa taas? Dito lang. Dito na rin kayo kumakain? Oo, dito lang. Tapos dito kayo umihiga. Sino ang natutulog dito sa taas? Mga bata, yung mga apo. 4 sila. 4 na bata kasama nyo ho. So anong ginagawa nyo dito? Nakahilata lang, Nakahiga lang ako, Papahinga, tutulog. Oo. Tapos, sinarisin. Maraming sakit si Nanay Helen, pero dahil isang kahig, isang tuka sila, umaasa lang siya sa grasya at awa ng mga napanlilimusan niya. Bakit pa po kayo nagtatrabaho sa edad nyong 79, 79 years old? Kasi para makabili ako ng gamot kasi may wala naman trabaho din yung mga anak ko. Wala din naman tumutulong. Tinutulungan naman ho kayo ng O pag mayroon silang hanap buhay. Salat man sa swerte, kahit kailan daw, ay hindi kumupas ang pananampalataya ni Nanay Helen sa may kapal. Kahit kailan? Saka di lang ako kumakapit. Sa kanya lang talaga ako kumakapit. Hindi ako umaga sa iba. Dahil sila nagbigay ng buhay sa akin. Kapit sa taas. Sa Diyos? Kapit sa taas. Sa Panginoon Diyos. Doon ako lalo na pagka medyo nalulukot ako, mas iba pakiramdam ko. Kinakausap ko sila, bakit namin. Sabi ko nga, mapapambuhay ko kasi may mga apo pa rin ang nag-aaral ulit. Sa kwento ni Nanay Helen, ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buhay ay siya ring lugar na kanyang magiging huling himlayan. Andre Felix, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Wagi ang Pinoy aktor na si Paulo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Highly acclaimed actor? Check. Versatile performance? Check. Award-winning? Check na check. Patuloy ang arangkada ng karera ng TV and movie actor na si Paulo Avellino. Wagi lang naman siya bilang Outstanding Asian Star para sa Pilipinas sa 21st Seoul International Drama Awards. Nakuha ito ni Paulo matapos ang fan-based voting system kung saan nanguna siya sa tally. Kasama niya sa mga nominadong ilang bigating artists katulad ni Kim Chiu at Ann Curtis. Hindi pa rin makapaniwala si Paulo sa pagkilala. I never really expected to win anything via voting. So I'm very grateful sa mga fans na nakikita, minsan pag nadadaanan ng ex, nakikita ko na yung iba hindi talaga natutulog kasi hinihintay nila mag-reset yung sa day para mag-vote ulit. Bukod sa pagiging blessed and thankful sa recognition, pinasasalamatan din ni Paulo ang blessing sa bagong bukas niyang business na isang playground area sa Imus, Cavite. Say ni Paulo, enjoy siya sa paglalaro noon as a kid sa Baguio City. Kaya hangad niyang ma-enjoy rin ng mga bata ang physical game and interaction with playmates. Napansin ko rin yung anak ko nung bata siya. Sobrang hilig niya talaga sa mga ganitong lugar, mga playgrounds or play spaces. Official lang tatanggapin ni Paulo ang Outstanding Asian Star Award this October sa Seoul, South Korea. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, sakong may hangin, ginawang salbabida ng ilang guro at estudyante sa Aklan. Makatawid lang sa ilog papunta sa eskwela. At netizens nag-react sa engagement ni Yasi Pressman kay Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte. Kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Napapasok lang na balita, hindi bababa sa 11 ang sugatan matapos sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa street light sa Las Piñas. UP ang harapan ng jeep. Ang masaklap, may naipit na rider sa poste. Paparada lang daw sana sa isang motor shop ang motor nang masalpok ng jeep.
Pasado 2:00 kaninang hapon nang mangyari ang aksidente sa Barangay Almanza 1. Base sa inisyal na report, nasa 10 ang sakay ng jeep. Dinala naman sa ospital ang tsuper na hinihinalang inatake sa puso. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Sa gitna po ng issue sa korupsyon, marami pa rin ang nagtitiis at nagbubuwis buhay para sa pangarap na edukasyon. Sa probinsya ng Aklan, napipilitang tumawid ng ilog ang mga estudyante at guro gamit ang plastic at sako. Makakating lang sa eskwela. Narito po ang Frontline Report. Sa una, aakalain mong palay o bigas ang laman ng sako na yan. Pero hangin pala. Ang malaking plastic, pinagpatong-patong bago hinihipan. Pagpuno na ng hangin, itatali ito at saka ipapasok sa patong-patong ding sako. Maiingat na inihahanda ito at ginagamit ng mga guro at estudyante sa pagtawid sa mga ilog upang makapasok sa Dalagasan Integrated School sa Libaco, Aklan. Nagsisilbihan na floater na kinakapitan o sinasakyan. Marami sa mga estudyante at guro kailangan maglakad ng kalahati hanggang 4 na oras o di kaya'y ilang beses na tumuwid sa ilog upang makarating sa kanilang paaralan. Tuwing tag-ulan, ang mga bata, kanya-kanyang supot ang kanilang mga gamit upang hindi mabasa sa pagtawid sa ilog. Isa si Teacher Lailani sa mga nagbubuwis buhay upang makatawid sa rumaragasang tubig sa ilog. Kwento ni Teacher Lailani, 1 beses lang sila umuwi kada linggo dahil sa panganib. Si Teacher Princess Onaw naman, napipilitang sumakay sa improvised floater kahit nabuntis. May isang ilog lang na may balsa, pero sa iba, kinakailangan nilang gamitin ang improvised floater. Kung pababa sa bayan, nagpapaanod na lang sila upang mapabilis ang pagtawid. Kapag papunta naman sa paaralan, kailangan nilang maglakad at tumawid sa paikot-ikot na ilog sa mga dadaanang bundok. Ang kaisa-isang ilog na may tulay, nasira ng nagdaang bagyong Inday. Inaayos na ito ngayon ng barangay. Pakiusap ni Teacher Lailani sa DPWH, sana ay matapos na ang ginagawang kalsada sa bundok upang hindi na nila kailangang tumawid sa ilog. Kasi pinaumpisahan na po sila, mami, hindi pa natapos, pero I think ongoing na ma'am, yung ginagawa nila. So sana po naman matapos. Kasi ang dami at bilisan, ang dami doon na nangangailangan. Sa ngayon, wala silang magagawa kundi magtiis. Laban lang po, basta laban lang po para sa pangarap. Kasi kung mahina po tayo is hindi natin po maaabot yung mga pangarap natin sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Teary-eyed na inanunsyo ni Yasi Pressman ang special moment sa buhay nila ng kanyang boyfriend na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Guess what? Guess what? Sa latest Instagram post ng aktres, ibinahagi niya ang serye ng pictures and videos ng proposal ni Luigi. Caption nila, "Our greatest adventure." Intimate at romantic ang setup. Agad namang binahan ang pagbati ang post ng mag-fiancé. 2024 nang isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon. Congratulations! Congratulations, kay Yasin! Kay Luis. Yes. At syempre, masaya-masaya ang Pressman at ang Villafuerte family. Congratulations po. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami, ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.